Sa Marangyang Puso ng Maynila, sa isa sa mga pinakaeleganting mall ng lungsod, isang nakakabagbag damdamin na eksena ang bumungad sa harap ng mga mata. Isang simpleng kasambahay, mahinhinang pananamit at may mukha na bakas sa kababaang loob ng pagsusumikap, na may hawak na bag na naglalaman ng ilang bagay na mabibili niya para sa kanyang mga anak. Ngunit bago siya makaalis ng payapa, isang mayamang ginang na nakabalot sa mga alahas at mamahaling pabango ay nagpasya na ilantad ang kanyang kayabangan. Sa gitna ng mga hiyawan at tingin ng paghamak, pinapahiya niya siya sa harap ng lahat. Tinatrato siya na parang hindi nakikita, na parabang ang kanyang pag-iral ay isang pagkakamali sa loob ng marangyang espasyong iyon. Tumataas ang mga cellphone, nire-record ang malupit na eksena na kakalat sa loob ng ilang segundo. Ngunit ang hindi maisip ng sinuman ay ang oras na iyon, matiyaga at tahimik, ay naghahanda ng isang pagliko na napakalakas na gagawin nitong tagumpay ang kahihiyan na iyon sa paglisan ng dalaga sa lugar na may nakatagong mga luha at sugatang kaluluwa. Nananatili ang alingawngaw ng kahihiyan, hindi lamang sa kanyang alaala, kundi sa puso ng lahat ng nanonood sa katahimikan. Ang mapagmataas na ginang ay naniniwala na siya ay nanalo, kumbinsido na ang kanyang kayamanan ay naglagay sa kanya sa itaas ng dignidad ng iba. Ngunit ang sansinukob na hindi mapapantayan ay nagtakda na ng landas ng hustisya. Kung ano ang nagsimula bilang tahimik na sakit ay magiging pundasyon ng isang nakamamanghang turnaround, at ang babaeng natapakan sa publiko ay pagkaraan ng ilang taon ay makakahanap ng kanyang katubusan. At kapag pinagtagpo muli ng tadhana ang dalawa, mababaligtad ang mga tungkulin at ipapakita ng karma na walang makakatakas sa kapangyarihan nito. I-like, i-subscribe at i-follow hanggang dulo. Ang kwentong ito ay magagalaw sa iyo. Sa puso ng Maynila, kung saan ang mga nakasalaming skyscraper ay nasa itaas ng makikitid na kalye na puno ng mga nagtitinda sa kalye, nakatira ang isang simpleng babae na ang tanging luho ay ang mga ngiti ng kanyang mga anak sa pagtatapos ng bawat araw. Siya ay nagtrabaho bilang isang domestic servant mula pa noong kanyang kabataan, sanay sa pasanin ng mga gawain na hindi kailanman mangangahas na hawakan ng mga piling tao. Ang kanyang mga kamay, nakalyo dahil sa walang humpay na pagkayod sa sahig at damit, ay nagdala ng kwento ng isang buhay na minarkahan ng pagsisikap at kaligtasan. Nakatira siya sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod, kung saan pinapasok ng manipis na mga pader ang ingay ng ulan at trapiko, ngunit napuno ito ng init ng tumakbo ang mga bata na tumatawa sa pagod na sahig. Sa masikip na espasyong ito, siya nakatagpo ng lakas upang harapin ang panibagong araw ng trabaho. Laging may pag-asang ang sakripisyo ngayon ay magbubukas ng mga pinto sa isang mas marangal na bukas. Ang kaibahan sa mundo kung saan siya nagtrabaho ay brutal. Araw-araw, pumapasok siya sa mga mansyon kung saan ang marmol ay nagpapabanaag ng liwanag, kung saan ang mga mesa ay puno ng mga piging, at kung saan kahit ang mga alagang hayop ay pinakikitunguhan ng higit na karangyaan kaysa sa pangarap ng sinuman sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit siya ay nanindigan na may kababaang loob na itinuro sa kanya ng buhay. Nakayuko ang kanyang ulo sa harap ng kanyang mayayamang amo. Tinitiis ang malupit na utos at mga titig na nagpapalaki sa kanya na parang siya ay mas mababa sa tao. Sa iba, hindi siya nakikita. Sa kanyang mga anak, siya ay isang bayani. Tuwing umaga sa pag-alis niya ng bahay, habang sumisikat pa ang araw, hinahalikan niya ang noo ng kanyang mga anak at tahimik na ipinangako sa sarili na wala sa mga ito ang magiging walang kabuluhan. Walang pahinga, walang oras para sa mga personal na pangarap, tanging ang katiyakan na ang pag-ibig ng isang ina ang tanging motibasyon na kayang panatilihing matatag ang kanyang mga hakbang, kahit na ang pagod ay nagbabanta sa kanya. Sa kanyang puso, pinanghawakan niya ang isang malalim na pananampalataya na nakikita ng Diyos ang lahat, kabilang ang mga kahihiyan na dinanas niya sa katahimikan, at tiyak na ang pananampalatayang ito ang nagpapanatili sa kanya sa araw na nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Isang mainit na Sabado,
Nang magpasya siya, pagkatapos matanggap ang kanyang sweldo, nadalhin ang mga bata sa pamimili ng ilang simpleng damit sa isa sa mga pinakaabalang mall sa Maynila. Bihira ang nasa ganoong espasyo, napapaligiran ng mga bintanang nag-iilaw at mga pasilyo na kumikinang. Maingat siyang naglakad, hawak-hawak ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga anak. Pakiramdam niya ay parang isang nanghihimasok sa isang lugar kung saan ang karangyaan ay tila sinasakal ang hangin. Ngunit ang saya sa kanilang mga mukha ay naging sulit ang lahat ng pagsisikap. Hindi niya alam na ang araw na nagsimula sa mga ngiti at pag-asa ay magtatapos na may marka ng bigat ng kahihiyan na aalalahanin ng lahat ng naroroon. Ang pakikipagtagpo sa mayamang ginang ay hindi lamang magiging sagupaan ng mga mundo, ngunit ang binhi ng isang tadhana na tahimik ay nagsimulang magbago. Matagal bago ang araw na iyon sa mall, ang mga palatandaan ng paghamak ay naroroon sa buhay ng dalaga. Hindi sila palaging tahasan, ngunit sa halip ay nakabalat kayo sa maliliit na kilos, maluwag na parirala, at mapanghusgang sulyap. Naalala niya ang mga panahong sa pagpasok sa mga mararangyang mansyon para magtrabaho. Napansin niya kung paanong hindi man lang siya batiin ng ilang amo, kumakaway lang ang kanilang mga kamay, na para bang hindi siya karapat-dapat sa mga salita. Sa mga sosyal na pagtitipon, kapag kailangan niyang maglingkod sa mga bisita, nakarinig siya ng mga mahinang hagikik at bulungan ng mga komento tungkol sa kanyang simpleng pananamit, sa kanyang impit o maging sa kanyang kulay ng balat. Nagkunwari silang hindi napansin na naiintindihan niya ang bawat salita, ngunit ang sapilitang katahimikan na pinanatili niya ay ang tanging paraan ng kanyang proteksyon sa sarili. May mga pagkakataon din na binayaran ng mga bata ang presyo ng pagtatangi. Sa isang party ng kaarawan ng pamilya, dinala niya ang maliliit na bata, umaasang makakapaglaro sila ng iba pang mga bata sa itaas na crust. Ngunit masakit ang eksena, maingat na hinila ng ilang ina ang kanilang mga anak na parang may mali sa pakikipaglaro sa mga bata na may mababang pinagmulan. Ang katulong na nalulungkot ay gumawa ng ilang dahilan. Sinabing kailangan niyang umalis ng maaga at umalis kasama ang mga lalaki bago nila napagtanto ang pagtanggi. Masyado pa silang bata para maunawaan, ngunit ang malungkot na mga mata ng ina ay nagkanulo sa bukas na sugat. Sa kabila ng lahat, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang espiritu. Madalas niyang sabihin sa kanyang sarili na ang dignidad ay hindi nasusukat sa mamahaling damit o kumikinang na alahas, kundi sa karakter. Gayunpaman, ang mga sugat ay naipon. May mga araw na, sa pag-uwi, hihiga siya sa tabi ng kanyang mga anak at mahinang umiiyak para hindi nila mahalata. Ang paghamak ay parang araw-araw na patak ng lason. Maliit, ngunit sapat na upang pahinain ang kaluluwa sa paglipas ng panahon. Sa lahat ng mga employer na kanyang pinagtrabahuan, isa ang partikular na namumukod-tangi sa kanyang banayad na kalupitan, ang kaparehong tatawid sa kanyang landas sa mall. Ang ginang na ito ay kilala sa kanyang pagmamataas, sa kanyang mga magagarang pananamit, at sa kanyang paraan ng pakikitungo sa lahat na itinuturing niyang mababa. Sa tuwing nasa paligid ang waitress, ipinapaalala niya sa kanya ang lugar na pinaniniwalaan niyang dapat niyang tirahan. Malakas siyang magkokomento tungkol sa kung paanong may mga taong marunong lang mabuhay sa mga mumo o kung paano may mga babae na hindi dapat tumuntong sa mga luxury mall. Ang mga salitang ito na binibigkas na parang usok sa hangin ay nasunog ng malalim, ngunit ang empleyado ay nagkunwaring hindi narinig. Itinago niya ito sa loob tahimik, tulad ng isang taong nag-iipon ng mga utang na balang araw ay tatawagin ng tadhana. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako, sa security guard na sinundan siya ng mga mata habang papasok siya sa isang tindahan, sa tindera na malamig na nagsilbi sa kanya, nang mapansin ang kanyang simpleng pananamit, sa kahina-hinalang mga tingin ng mga hindi naniniwalang may karapatan siyang pumunta doon. Para bang ang mundo ay patuloy na nagsasabi sa kanya, hindi ka bagay dito.
Ngunit ang walang nakakaalam ay tiyak na sa puwang ng paghamak na iyon, nagsimulang ihanda ng tadhana ang pagbabalik. Dahil ang bawat kahihiyan na itinanim sa katahimikan ay nagbabago, maaga o huli sa panggatong para sa hustisya. At ito ay sa kontekstong ito, na nabibigatan na ng napakaraming maliliit na sugat na siya ay pumasok sa Manila Mall sa partikular na araw na iyon. Hindi siya naghahangad ng karangyaan, ni hindi niya nais na makaakit ng atensyon. Gusto lang niyang bumili ng isang bagay na simple para sa kanyang mga anak at pakiramdam sa ilang sandali bahagi ng kumikinang na mundong iyon. Ngunit ang kapalaran ay may iba pang mga plano. Sa maliwanag na pasilyo na iyon, sa harap ng 12-dosenang mga saksi, ang kanyang sakit ay malalantad sa anyo ng pampublikong kahihiyan. Ang mga pasilyo ay nagniningning na parang mga ilog ng liwanag sa ilalim ng malamig na aircon, at ang kaibahan sa pagitan ng liwanag ng mga bintana ng tindahan at ang pagkamahiyain ng kanyang mga hakbang ay tila sumisigaw sa loob ng kanyang sariling ulo. Dahan-dahang lumakad ang dalaga, bitbit ang mga maingat na bag na binili niya para sa kanyang mga anak. Napansin ang mga manikin na nakadamit na nagkakahalaga ng higit sa 1 buwang sweldo. Ang bango ng mamahaling pabango ay naghalo sa matamis na amoy na umaalingaw-ngaw mula sa food court, at saglit na pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na nabubuhay siya sa isang normal na araw, isang simpleng araw bilang isang mapagmataas na ina. Iyon ay nang bumukas ang elevator at mula sa loob lumitaw ang ginang walang kapintasan, nababalot ng mga alahas na kumikinang na parang maliliit na araw, napapaligiran ng mga kaibigan at isang tindero na may dalang mga kahon na may logo ng isang sikat na butik. Ang oras ay hindi lamang bumagal, tila lumiit sa maliit na espasyong iyon sa pagitan nila. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-cruise ang kanilang landas, ngunit doon, sa labas ng mga pader ng mansyon, tila mas lalong lumaki ang presensya ng ginang. Malakas siyang nagsalita na parabang gustong marinig siya ng lahat, at bawat kilos ay isang matalim na hiwa ng gilas at kayabangan. Nang mapansin ang kasambahay, nagtagal siya ng 1 segundo nang mas mahaba kaysa sa kinakailangan, tulad ng isang taong nakikilala ang isang hindi gustong anino sa isang perpektong larawan. Bahagyang ibinaba ng dalaga ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pagpapasakop, kundi para protektahan ang sarili niyang kapayapaan. Gusto lang niyang dumaan, bumili ng ice cream para sa mga bata sa bahay, kumuha ng kaunting kagalakan sa kanyang alaala at umalis. Ngunit ang kapalaran na mahilig makipaglaro sa oras at pagmamataas ay nagpasya na pagsamahin sila. Sa isang window ng tindahan, isang esmeralda na damit ang nakakuha ng atensyon ng empleyado, na huminto sa harap ng salamin dahil sa pag-usisa na iniisip kung paano lilitaw ang ningning na iyon sa araw. Sa refleksyon, nakikita niya ang ginang at ang maliliit na prosesyon ng mga taong papalapit. Ang mga takong nila ay tumatapik sa sahig na parang nagyayalong hampas ng martilyo. Inayos ng isang malapit na security guard ang kanyang postura, hindi para tulungan ang sinuman, ngunit parang naghahanda para sa isang inihayag na palabas. Nagbubulungan at napangiti ang mga kaibigan ni Madam sa gilid ng kanilang mga mata, parang nanonood ng dula na alam na nila ang katapusan. Napaatras ang empleyado, batid na ang distansya na ilang metro lamang ay maaaring maging isang bangin. Pagkatapos, ang butik na tindera na nagmamadali at alipin ay bahagyang nauntog ng madaanan siya, na naghulog ng isang maliit na tag ng presyo na dumausdos sa sahig at lumapag malapit sa kanyang paanan. Ang pagkakataon ay hindi gaanong mahalaga kung hindi dahil sa titig ng ginang, na nakakita ng pagkakataon na baguhin ang isang hindi ginustong presensya sa isang entablado para ipakita. Mag-ingat ka, sabi ng kasambahay, yumuko upang kunin ang tag at ibalik ito, simple, mapayapa, nais na maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang kilos gayunpaman ay nagpapataas lamang ng kakulangan sa ginhawa. Pinagmasdan ng ginang ang kanyang mga kalyo na kamay na humahawak sa papel na parabang ito ay isang pagsalakay sa teritoryo. At, tulad ng isang direktor,
na nagbibigay ng unang utos bago ang pangunahing eksena, ikiling niya ang kanyang mukha at itinaas ang kanyang boses na may makamandag na tamis, sapat na upang mapabagal ang mga dumadaan. "What a coincidence to find you here," sabi niya sabay, sukat sa katulong. "Nandito ka ba para mag-window shop o iba?" Lumaki ang katahimikan sa paligid niya. Ang ambient music ng mall ay tila mas malakas, ngunit ang mga tao na iginuhit ng tono at liwanag ay nagsimulang bumuo ng isang hindi nakikitang kalahating bilog. Naramdaman ng empleyado na sumikip ang kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lumang kahihiyan na nagpumilit na bumalik nang sinubukan ng mundo na ipaalala sa kanya ang kanyang lugar. Nanatili siyang kalmado. Iniabot ang tiket sa tindero na natatanggap ito ng may pagkalito at pinilit ang isang magiliw ng ngiti na nagsasabing, "Ayoko ng gulo." Ang ginang gayunpaman ay lumapit ng kaunti. Ang kanyang malakas na pabango ay napuno ng hangin sa pagitan nila at ang pagkiling ng kanyang mga pulseras ay parang isang babala na ang kanyang susunod na mga salita ay magiging isang direktang hit. Lumipat ang kanyang mga kaibigan upang lumayo para lamang makitang mabuti. Tumahimik ang security guard, handang ayusin ang sitwasyon kung may nangyaring mali. Napagtanto ng dalaga sa isang iglap na anumang salita na kanyang sasabihin ay mawawala sa konteksto at magiging mga bala. Ang pinakamahusay na depensa ay ang patuloy na paghinga. Gayunpaman, may kakaiba sa araw na iyon. Isang maliit na hibla ng tahimik na pagmamataas ang dumaan sa kanya, tulad ng katiyakan na ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ay higit pa sa anumang hitsura ng paghamak. Kaya naman, nang iangat niya ang kanyang muka, ang kanyang mga mata ay hindi nagsusumamo. Sila yung may alam niyan, kahit pinapahiya, hindi nawawala yung dignidad niya. Ang paghinto bago ang unang pag-atake ng ginang ay tila walang katapusan. Ang buong mall, sa maliwanag na karangyaan, ay tila pigil ang hininga kasama nito. At sa pagitan na ito, kasing manipis ng talim, na pagpasyahan ng tadhana na itigil ang eksena sa eksaktong punto kung saan maaaring maging ganap na mali ang lahat. Ibinuka ng ginang ang kanyang mga labi, handang baguhin ang isang nahulog na label sa isang akusasyon, isang kuryosidad sa oportunismo, isang presensya sa gulo. Ang unang tunog ng boses ng ginang ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang putok ng baril sa isang pampublikong liwasan. Hindi ito isang sigaw, ngunit ang mayabang na intonasyon ay nagdala ng higit na bigat kaysa sa anumang pagsabog. "Tignan mo yan," malakas na sabi niya, maingat na itinuro gamit ang kanyang singsing na kamay. Kahit dito nagpapakita ang mga taong ito, iniisip na may karapatan silang mapunta sa mga lugar na hindi sa kanila. Ang tindero na nahihiya ay sinubukang itago ito, ngunit huli na. Ang mga mata ng usisero ay agad na bumaling sa pinangyarihan. Nanatiling hindi gumagalaw ang empleyado, mahigpit na nakahawak sa bag. Tila nag-echo sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Ang ginang ay humakbang pasulong na isinara ang distansya sa pagitan nila, ngunit hindi nawawala ang kanyang pagiging madula. Ang bawat salita ay maingat na pinili upang marinig ng lahat ng naroroon. Siguro hindi niya sinusubukang kunin ang hindi sa kanya? Patuloy niya insinuating na ang nahulog na tag ay isang tangkang pagnanakaw. Ang kanyang mga kaibigan ay sabay-sabay na tumawa, isang mataas na tono, nag-eensayo na tawa, tulad ng malupit na koro ng isang madla na pumapalakpak sa kahihiyan ng iba. Ang security guard, sa halip na makialam, ay nag-cross arms, pinatibay ang ideya na naniniwala siya sa kwento ng mayamang ginang. Nais magsalita ng katulong, ngunit naramdaman niya na anumang salita ay gagamitin laban sa kanya. At gayunpaman, hindi niya magawang tumahimik. "Hindi iyon," sabi niya, nanginginig ngunit matatag ang boses. "Binalik ko lang yung nahulog." Ang pagiging simple ng kanyang sagot ay hindi nakakumbinsi sa mga manonood. May mga dumaraan na umiling-iling na may kahina-hinala, ang iba naman ay itinaas ang kanilang mga cellphone, ni-record ang sandali na parang isang murang panoorin. Ang kanyang imahe sa mga simpleng damit at isang sugatang
Hitsura contrasted sa marangyang glow ng ginang. Lumikha ng eksakto ang senaryo. Ang iba pang ninanais, isang yugto para sa pampublikong kahihiyan. Sa tingin mo ba may niloloko ka sa nakakaawa nitong ekspresyon? Putol ng ginang, ngayon ay may makamandag ng ngiti. Dapat alam ng mga taong tulad mo ang kanilang lugar, hindi patas ang isang luxury mall. Ang mga salita, na parang talim, ay tumusok sa kaluluwa ng empleyado at naramdaman niyang namumula ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid at napagtantong walang nakatayo para ipagtanggol siya. Ang magkakasamang pananahimik ng karamihan ay masakit gaya ng akusasyon. Nakuha ng mga cellphone ang bawat luhang nagpapatuloy na ginagawang panoorin ng mga estranghero ang kanyang sakit. Ang kahihiyan ay lampas sa mga salita. Biglang itinulak ng ginang ang bag na hawak ng katulong, ibinagsak sa sahig ang mga simpleng bagay na binili. Murang damit, ilang maliliit na laruan at isang pares ng bagong tsinelas para sa kanyang mga anak. Umalingaw-ngaw ang impact sa buong mall floor, nagkalat ang mga bagay sa harap ng mga mata ng karamihan. Ang matalim na hampas ng plastik na tumama sa sahig ay parang isang malupit na simbolo. Hayun siya, nalantad at mahina, ang kanyang mga ari-arian ay nabawasan sa kung ano ang maaari niyang dalhin sa mga ordinaryong bag. Mabilis na lumuhod ang dalaga para kunin ang mga gamit. Pilit na tinatago ang mukha at ang mga luhang hindi niya napigilan. Ang nanginginig niyang mga kamay ay inabot ang mga laruang gumulong sa paanan ng mga nanonood, ngunit kakaunti ang gumalaw upang tulungan siya. Nakatingin lang ang karamihan at ang iba tahimik na tumatawa, sinipapabalik ang mga gamit na parang sumasali sa masamang laro ng ginang. Ito ang nangyayari kapag ang mga taong walang klase ay sumusubok na maglakad sa hindi nila dapat, sabi ng babae, na muling nagtaas ng boses upang matiyak na ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan. The final blow came when, looking at the security guard, she added, "Siguraduhin mong hindi na siya babalik dito. Hindi namin kailangan ng ganoong klase ng tao na sumisira sa reputasyon ng lugar na ito." Umalingaw-ngaw ang mga salitang parang martilyo sa puso ng dalaga. Tahimik, inayos niya ang kanyang mga gamit, inayos ang kanyang mga gusot na bag, at ang kanyang mukha na basa ng luha ay tumayo. Hindi siya sumagot, hindi gumanti. Napahawak na lang siya sa mga simpleng bagay na para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kumikinang na alahas ng babae. At sa pagtalikod niya, naramdaman niya ang bigat ng kanilang mga titig na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Walang nakakaalam, ngunit sa mismong sandaling iyon ay umalis siya. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang kaluluwa ay durog. Isang bagay na mas malaki ay nagsisimulang gumalaw. Buhay, matiyaga, ay nanood sa katahimikan, at ang karma na hindi nakikita ay naitala na ang bawat salita, bawat kilos, bawat alam na tawa. Kung ano ang kahihiyan ngayon ay magiging alaala ng isang pagbagsak na hindi mapipigilan ng sinuman. Ang bigat ng hiya ay sumunod sa dalaga na parang isang mabigat na anino habang palabas ng mall. Sinunog ng araw ng Maynila ang kanyang balat, ngunit wala nang masasakit pa sa tahimik na apoy na nag-aalab sa loob niya. Mabilis siyang naglakad, sinusubukang mawala sa karamihan, ngunit ang tunog ng pagtawa at malupit na salita ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan na parang mga hampas ng martilyo. Sa tuwing titingnan niya ang mga gusot na bag, naalala niya ang sandaling sinipa ang mga ito sa lupa, na parabang lahat ng pag-aari niyang may halaga ay basura sa paningin ng ginang na iyon. Nakarating siya sa bahay na tahimik pa rin, bitbit ang nawasak niyang kaluluwa. Nagtakbuhan sa kanya ang kanyang mga anak sa tuwa, sabik na makita ang dinala ng kanilang ina, ngunit hindi siya mapangiti. Inabot niya ang mga laruan at damit, at nang makita niya ang kislap ng mga mata ng mga bata, lalong tumindi ang sakit niya. Naisip niya kung paanong ang mga simpleng bagay na iyon ay pinagmumulan ng kaligayahan para sa kanila. Ngunit ginamit ito upang hiyain siya sa harap ng 12-dosenang mga tao. Nilunok niya ang kanyang mga luha at ngumiti sa maliliit na bata. Itinatago ang kaguluhang bumalot sa kanyang kaloob-looban.
Nang gabing iyon habang tulog ang lahat, mag-isa siyang nakaupo sa pagod na kahoy na mesa, nakatitig sa nanginginig pa niyang mga kamay. Nakaramdam siya ng hiya, hindi lamang sa kahihiyan na dinanas niya kundi pati na rin sa katotohanang hindi siya nakasagot, na wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Iniisip niya kung kumakalat na ba ang mga video, kung ang mga tao ay nagkokomento sa kanyang mukha na may bahid ng luha, kung tatawagin ba siyang mahina, katawa-tawa. Isang taong nangahas na mapunta sa hindi dapat. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng pinipigilang mga hikbi at iniisip niya kung gaano pa siya katagal upang dalhin ang pasanin na ito. Sa mga sumunod na araw, hindi nabawasan ang bigat ng kahihiyan. Sa kabaligtaran, ito ay lumago sa magkahalong hitsura sa mga kalye ng kapitbahayan. Ang ilang mga kapitbahay na nakarinig tungkol sa nangyari ay tumingin sa kanya nang may habag. Ang iba ay may nakatalukbong pang-aalipusta na mas masakit pa sa bukas na galit. Ang pakiramdam ay alam ng lahat na ang buong buhay niya ay nabawasan sa eksenang iyon sa mall. Ang kahihiyan ay hindi na natili lamang sa maliwanag na mga dingding ng luxury center. Dinadala niya na ito kung saan-saan parang isang hindi nakikitang tatak sa kanyang noo. Ngunit sa kabila ng labis na sakit, isang tahimik na apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Bawat lumulunok na luha, bawat mapang-uyam na tingin, at bawat malupit na halakhak ay parang panggatong sa apoy na sa malaot madali ay muling magpapabangon sa kanya. Kulang pa rin siya sa lakas upang gawing aksyon ang kanyang kahihiyan. Ngunit alam niya, sa kaibuturan, na hindi siya mabubuhay magpakailanman na nakayuko sa bigat ng ginawa nila sa kanya. Ang kahihiyan ay durog pa rin sa kanya, ngunit sa loob ng sakit ay may bago. Ang katiyakan na ang buhay ay walang naiwang hindi nasagot. Nang umagang iyon, tinitingnan ng kanyang natutulog na mga anak, tahimik siyang nangako. Hindi siya papayag na ang eksenang iyon ang maging wakas ng kanyang kwento. Kung ang kahihiyan ay naging publiko, gayon din ang kanyang pagtubos. At ang oras, matiyaga, ay magpapatunay nito. Ang tahimik na paghatol ng lipunan sa maraming paraan ay mas malupit pa sa direktang pag-atake ng ginang sa mall. Mabilis na kumalat ang eksenang nakarecord sa mga cellphone na parang wildfire na kumalat sa social media. Sa mga grupo ng pagmemensahe, lumitaw ang mabilis na mga komento, makamandag na biro, at mga parirala na nagpababa sa dignidad ng empleyado sa ilang segundo lamang ng kinunan na kahihiyan. Tinawag siya ng ilan na bastos dahil sa naglakas loob na pumasok sa isang tindahan na hindi para sa mga taong katulad niya. Ang iba, na tumatawa sa sitwasyon, ay nagsabi na dapat malaman ng lahat ang kanilang lugar. Ang video ay hindi ganap na nakakuha ng kanyang sakit, hindi nagbunyag ng kanyang sapilitang pananahimik, ngunit ginamit bilang isang panoorin para sa isang lipunan na umuunlad sa mga panandaliang iskandalo. Sa kanyang kapitbahayan, ang mga epekto ay kaagad. Paglabas niya para bumili ng tinapay, naramdaman niya ang matatalim na tingin. Ang ilan ay napuno ng awa, ang iba ay may paghamak. Nagbubulungan ang kanyang mga kapitbahay habang siya ay dumaan, kunwari ay may pinag-uusapan. Nakita mo ba yung lumabas online? Sila ay magtatanong at pagkatapos ang kanilang mga mata ay ibabalik sa kanya tulad ng mga palaso na tumatama sa kanya nang hindi nangangailangan ng mga salita. Hindi nila kailangang pagtawanan siya. Ang katahimikan, ang distansya ay sapat na upang palakasin ang sakit. Ang kanyang mga anak ay nagsimulang makaramdam ng kanyang kakulangan sa ginhawa. Sa paaralan, ang kanilang mga kaklase ay nagtanong ng malupit, ang iyong ina ba ang pinalayas sa mall? Ang mga maliliit na hindi lubos na nakakaunawa ay ibinaba ang kanilang mga ulo na may dalang kahihiyan na hindi nila nararapat. Nadama ng katulong na siya ay hinuhusgahan hindi dahil sa isang pagkakamali, ngunit para sa pagkakaroon sa isang espasyo na hindi tinanggap ng iba. Ang bigat ay hindi lamang ang pampublikong kahihiyan, ngunit ang patuloy na paghatol na sumunod sa kanya, na para bang lahat ay naging hukom ng kanyang buhay. Para bang ang bawat kilos niya kahit gaano kasimple
ay pinagmamasdan at kinukomento. Nang bumili siya ng mga pamilihan sa lokal na palengke, napansin niya ang mga bulungan sa kanyang likuran. Nang siya ay nakaupo sa bus, nakita niya ang mga ulong nakatagilid ng maingat na kinikilala ang mukha na nakita nila sa screen ng cellphone. Ngunit sa gitna ng kamandag ng paghatol, may mga tahimik ding humahanga sa kanya. Ang mga mapagpakumbaba na alam ang bigat ng pagiging hindi nakikita ay nakadama ng habag. Gusto pa nga ng ilan na mag-alok ng mga salita ng suporta, ngunit ang takot na kutyain din ay nagpatahimik sa kanila. Lumakad ang dalaga sa gitna ng mga sulyap, bulong at katahimikan, natututo sa sakit na hindi pinapatawad ng lipunan ang mga nangangahas na mapunta kung saan, sa paningin nito hindi sila kabilang. Sa kontekstong ito, nagsimula siyang mag-withdraw ng higit pa sa kanyang sarili, iniiwasan ang mga mataong lugar, mas pinipili ang mas mahabang ruta upang maiwasang makita. Ngunit kahit na sinubukan niyang itago, may isang bagay na tumubo sa kanyang loob na hindi kayang sirain ng paghatol. Ang kaalaman na kung tiniis niya ang titig ng daan-daan sa mall, kaya niyang tiisin ang anuman. Ang kahihiyan ay tumitimbang pa rin ng mabigat, ngunit ito rin ay naging panggatong. Ang hindi alam ng lipunan ay, sa pamamagitan ng paghusga sa kanya, ito ay nagpapatibay lamang sa kanyang determinasyon na baguhin ang takbo ng kanyang sariling kwento. At sa nakakadurog na katahimikan na ito, nagsimulang ihanda ng karma ang lupa. Dahil bawat malupit na tawa, bawat makamandag na bulong, bawat walang awang pagturo ng daliri ay aalalahanin sa tamang panahon at ang katarungan ng oras ay walang pinipigilan. Ang katatagan ng dalaga ay nagsimula bilang isang halos hindi nakikitang kislap na ipinanganak mula sa mga gabing siya ay tahimik na umiiyak habang ang kanyang mga anak ay natutulog. Ang kahihiyan ay dumurog sa kanya, ang paghatol ng lipunan ay tila hindi mabata, ngunit sa loob niya ay naglalagablab ang isang ningas na kahit kahihiyan ay hindi mapawi, ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Sa tuwing titingnan niya ang mga ito, pakiramdam niya ay hindi siya maaaring sumuko, hindi matanggap na ang eksenang iyon sa mall ay habambuhay na ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili at sa mundo na ang kanyang dignidad ay higit pa sa anumang malupit na salita. Nagpasya siyang gawing lakas ang kanyang mga luha. Siya ay bumangon ng mas maaga, pinarami ang kanyang pagsisikap, at kumuha ng dagdag na trabaho at kakaibang trabaho. Naglaba siya ng mga damit para sa mga kapitbahay, nag-impake ng mga pananghalian para ibenta sa mga lokal na pamilihan, at sa bawat baryang kinikita niya, naramdaman niyang nababawasan ang bigat ng kanyang kahihiyan, hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil ginawa niyang panggatong ang sakit na iyon. Nagsimulang mapansin ng kanyang mga anak ang pagkakaiba. Hindi na lamang ang kanilang pagod na ina ang nakita nila, kundi isang mandirigma na. Kahit na sugatan ay bumangon araw-araw upang ipaglaban sila. At unti-unti, nagsimulang umusbong ang maliliit na tagumpay. Isang kapitbahay na tahimik na naantig sa kawalang katarungan na kanyang nasaksihan ay nagsimulang regular na mag-order ng kanyang mga matamis. Inirekomenda siya ng isang costumer na nasiyahan sa kanyang nalinis na damit sa iba na nagpapataas ng kanyang kita. Bawat kilos ng pagkilala ay parang balsamo sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. At bagamat lumakad pa rin siya sa ilalim ng mapanghusgang mga titig, hindi na ito naramdaman ng dalaga na kasing bigat ng dati. Natuklasan niya sa kaibuturan na walang sino man ang maaaring magnakaw ng dignidad ng mga tumatangging sumuko. Ang mga bata na nakikita ang pagsisikap ng kanilang ina ay nagsimulang magbago rin. Hindi na sila nag-angat ng ulo nang may magbanggit sa insidente ng mall. Sa halip, itinaas nila ang kanilang mga baba ng may pagmamalaki, alam na ang kanilang ina ay hindi lamang ang babaeng napahiya, kundi ang isa na bumangon pagkatapos ng kanyang pagbagsak. Ang tahimik na pagbabagong ito sa puso ng mga bata ay marahil ang pinakamalaking patunay na ang kanyang katatagan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong pamilya. At habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang lakas. Ang kahihiyan ay hindi agad nawala,
ngunit ito ay hindi na naging isang tanikala at naging isang peklat. Ang bawat alaala ng kahihiyan ay ngayon ay isang paalala na siya ay nakaligtas, at kung siya ay nakaligtas dito, maaari niyang tiisin ang anuman. Natuklasan ng dalaga sa kanyang sarili ang isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya akalain. Malakas, hindi masira, kayang bumangon muli kahit na tila gustong makita ng buong mundo na durog siya. Ang hindi pa niya alam ay ang tahimik na lakas na ito ay tiyak na gagamitin ng tadhana para paikutin ang gulong ng buhay. Dahil walang napapahiya sa walang kabuluhan. Ang kanyang katatagan ay hindi lamang nagpapanatili sa kanya, ngunit nagtakda ng yugto para sa paparating na pagbabalik at kapag ito ay dumating, ito ay hindi lamang katarungan, ito ay magiging isang palabas ng karma para makita ng lahat. Nagpatuloy ang ginang sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Sa paniniwalang nanalo na naman siya ng isa pang hindi nakikitang labanan ng katayuan. Ang eksena sa mall para sa kanya ay isang banal na yugto lamang kung saan muling pinatunayan niya ang kanyang posisyon sa pagiging superior. Ipinagmamalaki niya ang magkakasamang katahimikan ng karamihan, ang mga hagikgik ng kanyang mga kaibigan, ang paraan na nanatili ang security guard sa kanyang tabi. Sa isip niya, ang kasambahay na iyon ay walang iba kundi isang nakakainis na detalye. Isang taong nangahas na mapunta sa hindi niya dapat napuntahan at tumanggap ng aral na nararapat sa kanya. Buong pagmamalaki siyang umuwi. Umaalingaw-ngaw ang kanyang mga takong sa marmol na sahig ng kanyang mansyon, kumbinsido na ang mundo ay laging nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang mga social circle, ikinuwento niya ang episode na parang isang anekdota. Sa pagitan ng mga baso ng champagne at malakas na pagtawa, ikinuwento niya kung paano niya inilagay sa kanyang lugar ang isang babae na anya ay nadama na karapat-dapat sa parehong panlipunang bilog bilang mga piling tao ng Maynila. Pinalakpakan siya ng kanyang mga kaibigan, paulit-ulit na mga parirala ng pagsang-ayon, habang ang kanilang mga asawa ay tumango lamang. Tahimik na mga kasabwat sa isang pagmamataas na nagpapakain sa hindi pagkakapantay-pantay. Pakiramdam ng ginang ay hindi magagapi na parabang ang bawat kilos ng kahihiyan ay karagdagang patunay lamang ng kanyang kapangyarihan. Ang karangyaan sa paligid niya ay nagpatibay sa kanyang ilusyon. Ang kanyang mga araw ay napuno ng labis na pamimili, mga hapunan sa mga mamahaling restoran at patuloy na paglalakbay sa Hong Kong at Singapore. Nagsuot siya ng mga damit na nagbabago para sa bawat kaganapan, na naniniwala na ang bawat flash ng kamera ay isang senyales na siya ay nasa kanyang tuktok. Ang kahihiyan na ginawa niya sa mall, sa isip niya, isa na lang itong funny story na nagpapatunay sa kanyang kadakilaan sa harap ng kawalang halaga ng iba. Ngunit sa likod ng pagtatagumpay na ito, nagsisimula ng lumitaw ang maliliit na bitak. Ang mga mukhang matatag na negosyo ay nahaharap sa mga paghihirap, ang mga mahahalagang kontrata ay kinuwestiyon, at ang mga alingaw-ngaw ng maling pamamahala ay lumitaw sa likod ng mga eksena. Ang ginang na nabulag ng kanyang sariling pagmamataas ay nabigong mapagtanto na ang mga gulong ng buhay ay nagsisimula ng umikot laban sa kanya. Habang ipinakita niya ang kanyang pagmamataas, lalo siyang napukaw ng inggit at hinanakit sa mga nakapaligid sa kanya. Marami na dating nagkukunwaring pagkakaibigan ay naghihintay na ng tamang sandali para lumayo at iwan siyang mag-isa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nadama niya ang tagumpay. Nagpatuloy siya sa pagparada sa kanyang mga mamahaling sasakyan na napapalibutan ng masunurin na mga tagapaglingkod, na naniniwalang ang buhay ay palaging magiging isang tuwid na linya ng pribilehiyo. Sa isip niya, walang puwang para sa kabiguan. Ang nahihiya na alipin ay nakalimutan na, o kaya pinaniwalaan niya. Ang hindi maintindihan ng ginang ay walang nakakalimutan ang tadhana. Ang bawat malupit na salita, bawat dismissive na kilos, bawat pagtawa sa sakit ng iba ay tahimik na itinala ng karma, at maya-maya ay babalik ito para maningil ng utang. At kung mas mataas siya, mas malalim ang kanyang pagbagsak. Ang kanyang tagumpay ay isang harapan lamang,
pinaghahandaan pa ang tunay na panoorin. Ang simula ng pagbabago ay hindi dumating sa malinaw na mga tawag o magagandang palatandaan na nakakuha ng atensyon. Ito ay tahimik, mahinahon, halos hindi nakikita ng mga hindi nagpapansinan, ngunit malalim ang pagbabago para sa dalaga. Pagkatapos ng pampublikong kahihiyan, hindi na siya pareho. Nag-alab pa rin ang kahihiyan, ngunit tulad ng lahat ng sakit na hindi nakamamatay, nagsimula itong mag-transform sa momentum. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na hindi niya kayang mabuhay lamang sa kanyang mga sugat. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kailangang gamitin ang kanyang galit at kalungkutan bilang panggatong upang baguhin ang kapalaran ng kanyang mga anak at, who knows, ang kanyang sarili. Nagsimula siya sa maliit. Ipinagpatuloy niya ang lahat ng uri ng trabaho. Paglalaba, pagluluto, paglilinis ng mga bahay, ngunit nagsimula siyang mag-ipon ng bawat sentimo na kaya niya. Natuto siyang gumawa ng mga tradisyonal na matamis at simpleng cake para ibenta sa mga pamilihan sa kapitbahayan. Di nagtagal, nagsimulang umorder sa kanila ang ilang kapitbahay, at ang dagdag na kita na iyon ay naging kislap ng pag-asa. Natuklasan niya na hindi siya umaasa sa pag-apruba ng sinuman na sumulong. Kailangan lang niyang maniwala sa sarili niyang kakayahan na baguhin ang pagsisikap sa mga resulta. Ang higit na nagpakilos sa kanya ay ang kanyang mga anak. Nakita niya sa kanilang mga mata ang refleksyon ng kawalang katarungang naranasan nila bilang kapalit at nagpasya na gagawin niya ang lahat upang matiyak na hindi na sila muling nakakaramdam ng kababaan sa sinuman. Sa tuwing maghahatid siya ng isang handa na tanghalian, sa tuwing makatanggap siya ng patas na bayad, pakiramdam niya ay inaalis niya ang bigat ng kahihiyang dinadala niya. Para bang ang pagsusumikap ay naghuhugas ng mga peklat ng kahihiyan at nagbibigay ng puwang para sa isang bagong bagay, pagmamalaki sa sarili, at unti-unting bumukas ang mga pinto. Isang babae sa kapitbahayan na humanga sa kalidad ng kanyang mga sweets ang nagrekomenda sa kanya na magsilbi sa maliliit na party. Ang isang lokal na paaralan ay nagsimulang mag-order ng mga cupcake para sa mga kaarawan. Ang kanyang pangalan, na dati ay naaalala lamang para sa iskandalo sa mall, ay nagsimulang iugnay sa kanyang talento, kanyang kumpiyansa at sarap ng kanyang pagkain. Ang parehong lipunan na dati nang hinusgahan siya ngayon tahimik ay nagsimulang makinabang mula sa kanyang trabaho. Samantala, ang ginang ay nagpatuloy sa pamumuhay sa karangyaan, hindi alam na ang universo ay gumagalaw na ng mga diskrit na piraso laban sa kanya. Ang negosyo ng pamilya, na dating matatag, ay nahaharap sa kaguluhan. Ang mga alingawngaw ng maling pamamahala ay nagsimulang kumalat. Maliit na pagkalugi na hindi niya pinansin ng naipon, ngunit ang kanyang pagmamataas ay humadlang sa kanya na makakita ng anumang mali. Nagpatuloy ang buhay, ngunit ang mga kaliskis ng kapalaran ay unti-unting bumabagsak. Ang katulong naman ay hindi na lumakad na nakayuko. Naalala pa niya ang eksena sa mall, ngunit ngayon ang sakit ay naghalo sa alab ng pagtagumpayan. Hindi na niya nakita ang kanyang sarili bilang isang biktima, ngunit bilang isang taong nagdala sa loob niya ng lakas upang magsimulang muli. At tiyak na ang bagong simulang ito na ginawa ng tahimik at may matatag na mga hakbang, ang nagmarka ng tunay na simula ng pagbabago. Walang nakapansin sa paligid, ngunit nagsisimula ng umikot ang gulong. Ang naging isang palabas ng kahihiyan ay, sa kalaunan, ay magiging isang mas malaking palabas ng katarungan. Ang karma ay gumagalaw ng dahan-dahan at halos hindi nakikita sa una, tulad ng isang undercurrent na hindi nakikita ngunit nadudurog ang mga pundasyon hanggang sa gumuho ang lahat. Ang ginang ay patuloy na ipinarada ang kanyang pagmamataas, na napapaligiran ng mga kaibigan at mga sikopan, ngunit ang kapalaran ay nagsisimula nang ipasa sa kanya ang bawat salita ng paghamak, bawat malupit na kilos na kanyang binitawan. Ang unang dagok ay dumating sa negosyo ng kanyang asawa, ang pundasyon ng buong kapalaran na nagpapanatili sa kanyang buhay ng karangyaan, isang internasyonal na kontrata
na tila ligtas ang biglang nasira at isang malaking halaga ang nawala sa loob ng ilang araw. Para sa isang taong sanay sa pagmamalabis, ito ay tila isang pagkatisod lamang, isang bagay na mabilis na madaig. Ngunit sa kaibuturan, ito ay simula pa lamang. Hindi nagtagal ay lumitaw ang iba pang mga palatandaan. Ang mga dating kasosyo ay nagsimulang lumayo, mas maliliit na negosyo ay nabigo, at ang mga empleyado na dating tapat ay hindi na nagpakita ng parehong sigasig. Ngunit hindi maintindihan ni Madam na natili siyang kumbinsido na hindi siya mahipo. Nagpatuloy siya sa paggastos sa mga paglalakbay at mga party, sinusubukang lunurin ang katotohanan ng higit na karangyaan. Habang lalong gumuho ang kastilyo sa loob, mas pinalamutian niya ito sa labas. Ang malupit na kabalintunaan ay na ang pagtaas ng aking baba, ang mas malalim na hinukay ko ang aking sariling pagkahulog. Samantala, ang katulong na nahihiya ay nakaranas ng maliliit na himala araw-araw. Ang kanyang lutong bahay na pagkain ay kilala na sa ilang mga kapitbahayan. Dumarami ang mga order at may disiplina, nakakaipon siya ng kaunti. Bawat linggo, walang yaman ngunit may kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay isang bagay na hindi pa nararanasan ng ginang. Ang katarungan ng buhay ay nagsimulang makita sa kaibahan. Ang mga napahiya sa publiko ay nakatagpo ng lakas sa tapat na gawain, habang ang mga nagmamalaki sa pagpapahiya sa iba ay nakita ang lupa na bumigay sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi nakakalimot ang karma, naghihintay lang. Hindi nagtagal, nasangkot sa iskandalo sa pananalapi ang asawa ng ginang. Ang mga ulo ng balita sa pahayagan ay nagsimulang mag-splash sa pangalan ng pamilya na dating kasing kahulugan ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kaibigan, na minsan ay natawa sa kanyang mga kwento, ay nagsimulang tahimik na dumistansya, natatakot na sila ay masunog din sa taglagas. Ang ginang nag-iisa ay sinubukan pa ring panatilihin ang kanyang postura ng kadakilaan, ngunit ang mga imbitasyon sa mga kaganapan ay lumiit, ang mga pintuan ng mga butik ay hindi na nagbubukas ng parehong pagpipitagan, at ang mga tingin na kanyang natanggap ay hindi na paghanga, ngunit ng malupit na pag-usisa, katulad ng mga minsang naudyukan niya laban sa dalaga. Ang gulong ng kapalaran ay umikot, at bawat pagliko ay nagdala ng higit na bigat. Ang mall kung saan siya ay dating reyna ay hindi na tinanggap siya sa parehong paraan. Nagbulungan ang mga katulong, walang pakialam ang mga security guard. Ang kahihiyan na ginawa niya ay nagsimulang bumalik, na nagbalat kayo sa katahimikan at mga sulyap sa gilid. Ang babaeng dati nang naniniwalang makakakrush siya ng iba ngayon ay naramdaman sa unang pagkakataon ang mapait na sarap ng hindi siya pinapansin, gumagalaw ang karma at walang makakapigil dito. Ang hindi pa alam ng ginang ay sa lalong madaling panahon makakaharap niya ang refleksyon ng lahat ng kanyang naidulot, at sa pagpupulong na ito, walang sigawan, walang madla. Magkakaroon lamang ng matinding katahimikan ng hustisya na hindi nangangailangan ng mga saksi upang makumpleto. Ang pagbangon ng nahihiya na babae ay nagsimula bilang isang mahiyain na hininga. Ngunit sa paglipas ng panahon ay napalitan ito ng isang malakas na hangin na lubos na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pagsusumikap, disiplina at pananampalatayang nilinang niya sa katahimikan ay nagsimulang magbukas ng mga pintong tila imposible noon. Ang kanyang maliit na negosyo ng candy at lunchbox ay lumago hanggang sa puntong hindi na ito kasya sa loob ng kanyang tahanan. Sa tulong ng mga kapitbahay na lumaki ang paghanga sa kanya, nagawa niyang magrenta ng isang maliit na espasyo sa kapitbahayan, kung saan nagtayo siya ng isang simple ngunit organisadong kusina at pinangalanan ito ng isang pangalan na sumasalamin sa kanyang kakanyahan, Panlasang Ina. Ang sarap ng ina. Doon, ang bawat recipe ay inihanda ng may pag-iingat na para bang ito ay isang regalo. Ang lasa ay hindi lamang nagmula sa mga sangkap, ngunit mula sa pagmamahal at dignidad na inilagay niya sa bawat ulam. Di nagtagal,
kumalat ang balita. Nagsimulang mag-order ang mga paaralan ng mga merienda, gusto ng mga party sa kapitbahayan ang kanyang pagkain at maging ang maliliit na cafe ay nagsimulang maghanap ng kanyang mga produkto. Ang dating nakaligtas ay napalitan ng pagkilala. Ang pera ay hindi pa rin sagana, ngunit ang pakiramdam ng pagkamit ng isang bagay gamit ang sariling mga kamay ay mas mahalaga kaysa sa anumang kumikinang nahiyas. Ang kanyang mga anak, na ngayon ay mas matanda na, ay nagsimula na ring tumulong. Ang isa ay humawak ng mga paghahatid, ang isa ay tumulong sa kusina. Lumaki silang pinapanood ang kanilang ina na gawing tagumpay ang sakit, at ito ay makikita sa kanilang sariling pag-uugali. Sila ay mapagmataas, masisipag na mga teenager na may mga pangarap na lumampas sa mga limitasyon ng nakaraan. Nakaukit na ang imahe ng kanilang ina na pinahiya sa mall, ngunit ngayon ay natabunan ito ng bagong alaala ng isang iginagalang at hinahanga ang babae. At ang komunidad na dati nang hinusgahan siya ay nagbago ng paninindigan. Ang parehong mga kapitbahay na minsan ay nagbulungan tungkol sa iskandalo ngayon ay bumati sa kanya ng magalang, humingi ng payo at ipinagdiwang ang kanyang mga nagawa. Ang ilan ay nahihiya pa sa kanilang kasabwat na pananahimik sa araw ng kanyang kahihiyan. Siya gayunpaman ay walang sama ng loob. Malugod niyang tinanggap ang lahat ng may mapayapa ng ngiti na natutunan na ang buhay ay tungkol sa pagbibigay sa bawat tao ng nararapat sa kanila. Samantala, ang dating ginang ay natagpuan ang kanyang sarili na lalong nakahiwalay. Ang kanyang kayamanan ay lumiit, ang kanyang mga imbitasyon ay nawala, at ang kanyang dating ipinagmamalaki na katayuan sa lipunan ay gumuho. Ang naging simbolo ng tagumpay para sa kanya, ang eksena sa mall, ay nagsimulang maging isang mapait na alaala. Hindi na ang ginang ang kanyang ikinahihiya, kundi ang babaeng nasugatan sa pinansyal na iskandalo ng kanyang asawa at pagbagsak ng kanyang pamilya. At ang pinakamasakit ay ang malaman na habang nahuhulog siya, bumangon ang babaeng kinutya niya. Ang kasambahay na ngayon ay isang iginagalang na negosyante ay hindi na natatakot na maglakad sa mga pasilyo ng mga shopping mall o supermarket. Naglakad siya na nakataas ang ulo, nakasuot ng simple, ngunit may dalang bagay na hindi mabibili, dangal at kapayapaan. Ang mundo na dati ay nakita siyang lumuluha, ngayon ay nagsimulang makita siya bilang isang simbolo ng pagtagumpayan ng mga hadlang. At ito mismo ang bagong posisyon na nagtakda ng yugto para sa kanilang hindi maiiwasang pagtatagpo, sapagkat ang buhay sa sakdal na hustisya ay hindi mabibigo na muling tumawid sa landas ng mga nahihiya at mayabang. At kapag nangyari iyon, wala nang madlang humahawak ng cellphone, kundi ang hubad, tahimik na katotohanang walang nakatakas sa kanilang itinanim. Ang hindi inaasahang muling pagsasama ay nangyari sa isang maalinsangan na hapon sa Maynila, nang ang kulay kahel na kalangitan ay naaninag sa mga bintana ng matataas na gusali at ang masikip na trapiko ay nagpanginig sa lungsod sa walang tigil na pagbusina. Ang babae, na ngayon ay may-ari ng sarili niyang maliit at matatag na negosyo, ay naimbitahan na magbigay ng mga matatamis at masarap na pagkain para sa isang charity event sa isang community hall malapit sa isang dating piling lugar. Buong pagmamalaki, naglakad siya sa pagitan ng mga mesang pinalamutian ng mga simpleng bulaklak, binati ng may paggalang, at ngiti ng mga taong kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi siya naghahangad ng pagkilala, ngunit ang kusang pagtanggap nito ay parang balsamo para sa kaluluwa. Habang inaayos niya ang mga tray sa tulong ng kanyang mga anak, isang kakaibang galaw ang nakapukaw ng kanyang atensyon. May pumasok sa silid, ngunit hindi na katulad ng dati na mayabang. Ito ay ang ginang. Ang kanyang mga takong ay nag-click pa rin, ngunit hindi na sila nagdala ng anumang katatagan. Kinaladkad nila, ipinagkanulo ang bigat ng isang buhay na humihina. Wala na ang kanyang mga alahas, ang kanyang mga damit, kahit na mahal, ay hindi maitago ang kanyang pagod na hitsura, ang kanyang haggard na ekspresyon,
at ang kalungkutan na sumunod sa kanya na parang isang hindi mapaghihiwalay na anino. Wala nang mga kaibigan sa paligid, tanging isang awkward na katahimikan na tila nagpapahayag ng kanyang pagkatalo. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng nagkataon at sa sandaling iyon, tila bumabalik ang lahat ng nakaraan. Ang mall, ang malupit na tawanan, ang nalaglag na bag, ang nakakaalam na mga tingin. Ngunit ngayon ganap na nabaligtad ang eksena. Siya na minsang yumuko sa luha ay nakatayong matatag, napapaligiran ng paggalang. Siya na dati nang napahiya ay ngayon ay naduduwag sa sarili niyang kapahamakan. Nag-alinlangan ng ginang para nga atras ngunit wala nang matatakbuhan. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan at sinubukang ngumiti, ngunit naputol ang ngiti niya sa kalahati. Naghanap siya ng mga salita para bigyang katwiran ng sarili. Marahil ay humingi pa nga ng tawad, ngunit lahat ng ito ay tila walang halaga kumpara sa kanyang ginawa. She mumbled confused phrases, recalling the misunderstanding at the mall, as if ang sakit ay mabubura ng malabong paghingi ng tawad. Ang mga bisita sa paligid niya na napansin ang eksena ay tumahimik, parang hinihintay ng lahat ang reaksyon ng babaeng napahiya. Ngunit walang hiyawan, walang paghihiganti. Nagkaroon lamang ng katahimikan, isang napakatinding katahimikan na tila mas mabigat pa sa anumang salita. Tiningnan siya ng babae sa mata, matatag, walang galit ngunit walang awa. Ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay lamang ng katiyakan ng isang taong nagtagumpay sa sakit at kailangan na walang patunayan sa sinuman. Pagkaraan ng ilang segundo na tila walang hanggan, sinabi lang niya, ang kanyang tinig ay mahinahon, naway ipakita sa iyo ng Diyos ang daan, at bumalik siya sa pag-aalaga sa mga tray, sa kanyang mga anak, sa gawaing nagbigay sa kanya ng labis na pagmamalaki. Ang ginang ay nakatayo doon, luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam na ang matahimik na pagwawalang bahala ay ang huling dagok ng kapalaran. Walang tumatawa na madla, ngunit alam ng lahat na naroroon na nasasaksihan nila ang hindi nakikitang hustisya ng buhay. Ang kahihiyan ilang taon na ang nakalilipas na tila nagbigay kahulugan sa kinabukasan ng dalaga ay simula pa lamang ng isang pagbabagong hindi maisip ng sinuman. Ang muling pagsasama-sama ay hindi nagkataon lamang. Ito ay ang pirma ng karma na nagdadala ng nawasak na pagmamataas at ibinalik ang dignidad ng harapan. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang muling pagsasama, nagpatuloy ang lungsod sa karaniwang pagmamadali at pagmamadalian nito, ngunit sa loob niya ay may isang bagay na nagpapahinga ng mapayapa. Wala nang nagkukubli na mga multo, tanging ang katiyakan na ang buhay, kapag ito ay pumili, ay nagsusulat na may tinta na hindi kumukupas. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa manager ng isang Makati shopping mall. Natikman nila ang kanyang mga suites sa charity event at gusto siyang imbitahan na mag-okupa sa isang maliit na bakanting espasyo sa main hallway sa Local Entrepreneur Week. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ito ay ang parehong uri ng makintab na sahig na minsan ay tinanggihan ng kanyang pag-aari. Huminga siya ng malalim, inisip ang kanyang mga anak, ginawa ang matematika ng maingat at tinanggap. Sa umaga ng pagbubukas, ipinakita ng makintab na salamin ang imahe ng isang simpleng babae na may bagong apron at matatag na mga mata. Ang maliit na kiosk na pininturahan ng puti ay nagpakita ng isang karatula na ipinagmamalaking iginuhit ng kanyang mga anak, panlasang ina. Sa counter, inihanay niya ang mga umuusok na tray ng empanaditas, crispy turon, rice balls, at maliliit na kaldero ng halo-halo na patong-patong na parang confetti sky. Ang bango ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang paalala ng tahanan. Nagsilapitan ang mga tao, nakikiusyoso, at isa-isang nagtikim. Ang unang papuri ay nagpanginig sa kanyang mga daliri. Ang pangalawa ay gumuhit ng isang ngiti na hindi niya maalala. Before she knew it, may isang linya. Ito ay hindi lamang isang linya para sa pagkain. Ito ay isang linya na naghihintay para sa isang bagay na hindi kayang lutuin ng luho, pagmamahal. Kinagabihan, habang nire-refill niya ang mga tray, napansin niya ang isang detalye na nag-freeze ng oras.
Ang tindahan sa tabi na dating ipinagmamalaki ang mga display na hindi maabot na. Mga damit ay sarado na may karatulang sarado. Ang mga gintong letra na kanina ay nakatitig sa kanya nang may pang-aalipusta ay naalis na nag-iwan ng hindi regular na anino sa salamin. Doon, kung saan ang kanyang bag ay dating sinipa, ngayon ay namamalagi sa katahimikan ng mga bagay na bumabagsak sa kanilang sariling bigat. Hindi niya ipinagdiwang ang pagkabangkarote ng sinuman, nagbigay lang siya ng tahimik na pasasalamat sa pagiging makatayo. Ang mga sumunod na araw ay isang crescendo. Mabilis na kumalat ang salita ng Lasa, tulad ng minsang kumalat ang video ng kanyang sakit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kumalat ay ang tamis na lasa ng kanyang pagkapanalo. Natanggap niya ang tila imposibleng imbitasyon upang gawing permanenteng lokasyon ang pop-up. Ang dating boutique space ang parehong parihaba ng liwanag kung saan ang kahihiyan ay itinanghal, ay magagamit na ngayon para sa upa sa isang bargain na presyo. Hindi siya nakasagot kaagad. Ang pagbabalik sa eksaktong lugar na yun ay nangangailangan ng higit sa katapangan. Kailangan nitong tanggapin na ang nakaraan ay maaring iguhit muli ng sariling mga kamay. Umuwi siya, binuksan ang kanyang ledger, humingi ng payo, nanalangin at kinaumagahan ay pumirma sa pag-upa gamit ang mga daliri na hindi na nanginginig. Sa araw ng bagong pagbubukas, ang pasilyo ay sumikat na may amoy ng bagong lutong tinapay, sinunog na niyog at tinunaw na asukal. Ang karatula ay lumipat sa mas malaking pader na ngayon ay may pangalawang linya na isinulat ng kanyang mga anak. Everyone's Place. Sa ibaba, isang maliit maingat na metal na karatula ang ipinako sa frame ng pinto. Respect served daily. Pinasadahan niya ng kamay ang karatula na parang binabasbasan ng isang pinto. Pagkatapos ay binuksan ito. Walang tigil ang paggalaw. Mga taong nakasuit, mga clerk mula sa ibang mga tindahan, mga security guard, mga pamilyang may mga anak, lahat pumasok, umorder, tinikman, ngumiti. At pagkatapos, sa kalagitnaan ng hapon, isang sinaunang anino ang huminto sa threshold, ang ginang. Walang prosesyon, walang singing bracelets. Isang pagod lang na babae, sinusubukang gayahin ang postura na hinihingi pabalik sa kanya ng oras. Para sa isang sandali, ang dalawa ay nakatayo sa harap ng parehong glass frame na taon na ang nakalipas ay naghiwalay ng mga magagawa mula sa mga hindi magagawa. Ngayon, hindi na kailangan ng pahintulot para umiral doon. Ibinuka ng ginang ang kanyang bibig, nag-alinlangan at ibinaba ang kanyang mga mata. Humingi siya ng isang basong tubig. Tumango ang babae, ibinuhos ito sa isang transparent na baso at inilagay sa counter. Pagkatapos, hindi nagmamadali, naghanda siya ng isang maliit na kahon na naglalaman ng isang turon, 2 empanaditas at isang rice cake. Itinulak niya ito palapit sa kanya at sinabing, "To go." Walang kabalintunaan, walang kamandag. Nagkaroon ng serbisyo, ang uri ng kilos na nag-uugnay sa lupa sa nakaraan. Hinawakan ng ginang ang kahon gamit ang mga kamay na hindi na sanay magpasalamat. 2 luha ang bumuhos at sinubukan niyang pigilan ito ng isang maikli at mapagpakumbabang ngiti na hindi niya natutunan. Inabot niya ang kanyang wallet. Umiling-iling ang babae at bahagyang itinuro ang tanda, ang paggalang na inihahain araw-araw. Ang mensahe ay sapat bilang isang resibo. Ang linya sa likod ay naghihintay at walang kumuha ng kanilang cellphone sa kanilang bulsa. Ang mundo ay sumulong sa katahimikan na parang nauunawaan na ang ilang mga tagumpay ay mas pinipili ng universo na saksihan ng walang tagapakinig. Napaatras ng isang hakbang ang ginang halos bilang paggalang at lumakad palayo na ang kahon ay nakakapit sa kanyang dibdib. Hindi bilang isang tropeyo, ngunit bilang isang paalala na ang gutom na pinakamasakit ay hindi para sa pagkain. Ang hapon ay nagsuot sa pamamagitan ng sinasala ng araw na ginintuang sa pamamagitan ng malalaking panel ng salamin. Dumaan ang isang security guard, bumili ng matamis
at sinabing, "Congratulations" ng matapat. Humingi ng mas maliit na piraso ang isang mahiyaing babae sa paglilinis at binayaran ang kung ano ang mayroon siya. Nagsilbi siya ng mas malaking piraso at mas mura ang sinisingil. Isang manager ang nagdala ng panibagong kontrata at pinirmahan niya ito ng hindi nagmamadali na parang hindi na natatakot sa fine print. Nang magbukas ang mga ilaw ng mall na parang kalangitan sa gabi, dumating ang kanyang mga anak upang tumulong sa pagsara. Tinanong ng bunso kung masaya ba siya. Sinabi niya na oo, ngunit ito ay naiiba. Hindi ang maingay na kaligayahan ng mga tagumpay ng ibang tao. Ito ay ang malalim na kapayapaan ng isang tao na bumalik sa lugar kung saan siya nahulog at nagtanim ng isang bagay na mabuti sa parehong lupa. Bago niya ibaba ang bakal na pinto, hinawakan niya ulit ang karatula. Nakita niya sa refleksyon ng salamin ang babaeng dati nang hindi nakikita at ngayon ay tahanan ng kung sino mang pumasok. Ngumiti siya, pinatay ang mga ilaw at naglakad palabas sa kalsadang puno ng mga jeepney at traffic jam. Magaan ang kanyang puso at medyo matamis ang kanyang mga kamay. Sa kanto, may dumaan na nagtitinda ng taho na kumakanta at bumili siya ng 2 maliit na tasa para dalhin sa mga lalaki. Tahimik, nagpasalamat siya. Hindi dahil nahulog ang ginang, kundi dahil hindi kailangang mahulog sa kanya ang kanyang kaluluwa. Ang pagbabagong punto ay hindi sa pagkahulog ng ibang tao, ngunit sa katotohanan na ang pintong iyon, ang kaparehong pintuan kung saan siya ay pinaliit, ngayon ay nagbubukas araw-araw upang ipaalala sa kanya na ang dignidad, ang tanging luho na hindi nagkukulang. At mula sa isang lugar na walang storefronts, ngumiti ang karma ng may kasiyahan dahil, sa huli, ibinabalik lamang ng hustisya ang lahat sa lugar nito. Pagmamataas sa alikabok, paggalang sa counter, at pagmamahal sa gitna ng lahat. Kung ang kwentong ito ay naantig ang iyong puso at pinaniwalaan kang hindi nagkukulang ang banal na hustisya, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel. Sama-sama nating ipalaganap ang mga mensahe ng pananampalataya, lakas at pagbabago.